Oy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo ka-coffee. Oy, ano na naman to? Nagmo-monitor tayo ka-coffee sa kampo ni Digong at sa mga vloggers nila. Ha? Ang narrative nila ngayon, binabago na nila, no? Kasi napansin nila napapahiya itong kampo ni Digong lalo na itong si Harry Roque kasi nababara sila sa ginawa nilang AKA pagtataksil sa bayan. Ngayon, binabago na nila ang narrative. Ang pinapalabas nila ngayon, kasalanan ni Bongbong Marcos yan. Oy, grabe ha. Sino ba ang nagkaroon ng secret deal sa China? Ngayon, ang pinapalabas nila, si PBBM ang may kasalanan yan kung ano yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kasi si PBBM daw nang poprovoke, sabi ni Harry Roque, at si PBBM daw nagpapakampi sa Estados Unidos para galitin itong China. Ano ba yun? Dapat ba hayaan na lang na kunin ng China itong teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea? Sinisisi nila ngayon ang administrasyon. Kasi sabi nila, darating daw yung araw na hindi na papapasukin yung mga produkto ng Pilipinas papunta dyan sa China. At darating daw, malapit na, yung mga Pilipino daw na nandiyan sa China, papauwiin daw yan ng Pilipinas. At kasalanan daw po yan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daw po sa pangpoprovoke natin, paggawa ng away ha. Pareha sila ng narrative ng China Ang sinasabi ng China, tayo yung gumagawa ng gulo, ng trouble dyan sa West Philippine Sea. Itong mga kampo ni Digong, mga supporters ni Digong, yun din ang sinasabi. Si PBBM ang nagpo-provoke dito. At kasalanan niya yan kung mawawala ng trabaho ang mga Pilipino na nandiyan sa China at yung mga produkto natin ay hindi na makakapasok dyan sa China. Kasalanan po yan ng ating presidente. Parang binaliktad nyo Sino may kasalanan dyan? Bakit napunta kay PBBM yan ngayon? Ay, nako. Kapal Anyway, ka-coffee, sige. Nagkaroon daw ng pang-aabuso itong si Digong dahil sa pagkakaroon niya ng secret deal sa China. Pero sabi ni Harry Roque, hindi secret deal yan Publicize yan Pinablicize daw po yan ni Cayetano. Pero si Cayetano, sabi niya, wala. Wala naman niya. Dininay niya na lahat daw walang dininay niya na may mga secret deals. Lahat daw ng meetings may recordings. Anyway, nagkaroon daw po ng pang-aabuso. Nasobrahan sa kapangyarihan si Digong dito sa pagpasok sa agreement with China nang siya lang ang nakakaalam o yung grupo lang niya, yung circle niya lang ang nakakaalam. Sabi po ng dating Associate Justice si Carpio, minsan si Carpio gusto natin, minsan hindi Kapag binibira niya si PBBM na lumalabas yung kanyang leaning, medyo kino-call out din natin ito Pero ito, may punto siya dito sa sinasabi niya na sumobra sa kapangyarihan itong si Digong sa pagpasok sa gentleman's agreement. Actually, dapat dumaan sa gobyerno niya yan Magkaiba kasi yan personality, ang presidente, personality lang yan. At ang gobyerno, magkaiba yan, di ba? Kapag nagkakaroon man ng agreement, dapat gobyerno ang merong agreement yan, hindi yung personality doon sa bansa na yan. Retired Supreme Court Associate Justice Carpio on Thursday said former President Duterte acted beyond his authority and surrendered the country's rights if he did indeed enter into a gentleman's agreement with China not to maintain BRP Sierra Madre, the Philippine Marine Outpost in Ayungin Shoal. Lumabis sa kapangyarihan, lumabis sa ibinigay na otoridad itong si Digong kung totoong pumasok siya dyan sa kasunduan na yan with China. Kasi ang analysis dyan, ka-coffee, di ba? Konting background tayo. Ang agreement talaga, ang nilalaman ng agreement na yan, na hindi naman daw secret agreement na yan, hindi pwedeng magdala ng construction materials dyan sa Ayungin Shoal, di ba? At kapalit niyan, si China, papayag siya na makapag-supply tayo dyan, pero pagkain at tubig lang, no? Wala nang mga construction materials ang dadalhin dyan. Ang problema, itong BRP Sierra Madre, yung barko na yan na nakasalsa dyan sa Ayungin Shoal, sinang-sira na. Nakita niyo naman yan, di ba? Pudpud ng kalawang na yan, as in gulagulanit na. Anytime soon, baka bumigay na yan, di ba? Kaya kinakailangan mo reinforce yan. Paano ma-reinforce yan kung hindi ka papayagan na magdala ng construction materials, kahoy, semento o kung ano man yan. So ibig sabihin, kung totoong pumasok si Digong sa agreement na yan, parang gusto niya rin na wala na itong BRP Sierra Madre. Kasi habang lumilipas ang panahon, lalong nasisira itong barko na yan, hindi naman natin pwede i-reinforce kasi bawal na magdala ng construction materials Hanggang tuluyan na lang, bumigay na itong barko. Di wala na tayong outpost dyan. Di ba? Nagigas nyo ka-copy? Sige, ngayon, bawal magdala ng construction materials. At sinasabi nila, walang kasunduan na alisin ng BRP Sierra Madre. Pero, pag tumagal pa ng tumagal, hindi nga aalisin,
guguho naman yan. O saan titira yung mga sundalo natin naka-outpost dyan? Kasi hindi mo nga pwede i-reinforce eh. Parang ganun lang yan eh. Pinaganda mo lang eh. Pinaganda mo lang yung agreement eh. Hindi aalisin. Pero eventually, mawawala din yan dahil nga bawal mo siyang i-reinforce. So kung totoong pumasok sa kasunduan na yan si Digong, abay, kawawa tayo dyan, kakopi. At dapat managot siya dyan dahil lumabi siya sa otoridad na ipinataw sa kanya. Duterte knew that without repairs of BRP Sierra Madre would soon collapse and thus end our presence in Ayungin Shoal. Exactly. Tama yung sinasabi dito ni Carpio. Ilang taon na lang yung buhay ng Ayungin ng BRP Sierra Madre na yan? 2 years, 3 years, 5 years, o baka mas mapaaga pa eh kung bagyuhin pa yan, di ba? Eh, hindi mo naman pwede i-repair eh. Kasi sa tuwing magdadala ka dyan ng mga resupply materials o ng reinforcement materials eh. Alam ng China eh, nadedetect nila yan eh. May mga drone yan eh na nalalaman nila kung ano yung laman eh, di ba? Itong recent na water cannon nila eh. Ba't nila alam na construction materials yan, di ba? Nalalaman nila yan, high-tech yung mga gamit nila. Hindi makakapagpasok lang construction materials dyan. Hanggang bumigay na lang itong BRP Sierra Madre. Yet Duterte agreed. Yun na nakapagtataka. Bakit pumayag si Digong dyan? Diba? Alam niya naman yan eh, na kung hindi magdadala ng materials dyan, guguho at guguho yan, magkukulap yan eh. Puro kalawang na nga eh. Pabutas-butas na nga yung loob yan eh. Duterte agreed in a concession to China that the Philippines would only bring food and water to BRP Sierra Madre and would not bring materials to repair the Sierra Madre. O kung may butas, kawawa naman mga sundalo natin dyan. O kung may butas yung barko na yan, papapasok yung tubig, limas na lang ng limas. O sige, dahil walang construction materials, packaging tape na lang, ilagay mo dyan para matakpan yung butas na yan. Wala eh, nag-commit si Digong eh. Nag-agree siya dyan sa agreement na yan, secretly. Nabulgar din. Carpio explained that Duterte made this concession even as the arbitral tribunal has already ruled in its July 12, 2016 ruling that Ayungin Shoal is part of the Philippines' exclusive economic zone and the Philippines having exclusive right to erect structures on Ayungin Shoal. Exactly, presidente na siya yan July 12 yan 2016. Lumabas itong arbitral ruling, no? Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone. So para yan sa mga Pilipino. Ang pwede lang magtayo ng mga structures dyan ay Pilipinas. At pwede mga isda dyan ay mga Pilipino. Kasi exclusive nga exclusive economic zone. Bahagi yan ng EEZ ng Pilipinas. Yet, kiniklaim ng China na sa kanila yan and nag-agree tayo na sa territory natin mismo ay hindi ka pwedeng magdala ng construction materials. Ibig sabihin, hindi rin nire-respeto ni Digong itong arbitral tribunal ruling. Di ba? Itong decision na ito na Ayungin Shoal ay bahagi ng Pilipinas. Kasi kung nire-respeto niya yan, hindi siya papasok sa agreement with China. Diba? Hindi, wala rin pala ito. Diba? Itong ruling na yan, hindi rin nire-respeto ni Digong. Duterte's gentleman's agreement was lopsided in favor of China, which under the arbitral award had no right to erect any structure on Ayungin Shoal and had no right to stop the Philippines from erecting any structure on Ayungin Shoal, much less any right to stop the Philippines from repairing the BRP Sierra Madre. Exactly. Teritoryo nga namin yan Kung i-repair ng Pilipinas yan, wala na kayo doon, di ba? Kung magdadala ng construction materials dyan, wala na kayo doon dahil sa amin yan, di ba? May ruling na nagsasabing sa Pilipinas yan. Yet, parang ibinigay na naman ng kampo ni Digong. That gentleman's agreement was a disguised surrender to our EEZ rights over Ayungin Shoal, as it gave China veto power over our exclusive rights to erect structures on Ayungin Shoal, sabi ni Carpio. Exactly. Totoo. May punto siya dyan. Hindi nirespeto yung arbitral ruling. Parang na lang yung ka-coffee. Kumampi ka na talaga dun sa China, di ba? Kasi sinasabi na nga itong arbitral award na ito Sa Pilipinas yan Kasi kung nire-respeto mo yan, you won't enter into an agreement with China. Di ba? Kasi contrary yan doon sa resulta ng arbitral ruling na yan. Kawawa tayo dito. Tapos ngayon, ang sisi kay PBBM. Kaya may tension dyan dahil kay PBBM. Di ba? Kasi pinoprovoke daw natin siya. Ini-implement lang ni PBBM yung resulta ng arbitral ruling na yan
at pinoprotektahan lang yung ating teritoryo dahil nakalagay yan sa ating saligang batas. Nasa konstitusyon natin yan, na protektahan ang teritoryo. Nasa unang bahagi ng konstitusyon yan. Yet, kasalanan ni PBBM ngayon. Kung magkagera man ngayon, kasalanan ni PBBM yan. Kung mawalan yung mga trabaho ang mga Pilipino na nandiyan sa China, kasalanan ni PBBM yan. Kung hindi madala yung mga export products natin dyan sa China, kasalanan din po ni PBBM yan. Kasi maglilid daw yan into pagbagsak ng ating ekonomiya once na yung export natin sa China hindi na papasukin, di ba? Sabi ni Harry Roque, malapit na mangyari yan. Sabi ng spokesperson ng China. Malapit na raw mangyari yan. At kasalanan ni PBBM yan. Yan yung kanilang narrative ngayon. Pinapalabas sila kasalanan ni PBBM kasi nga gusto nila ma-establish itong betrayal of public trust. Diba? Gusto nila ang mga Pilipino mawala ng tiwala kay PBBM, magkakaroon na ng betrayal of public trust, diba? And then, ground kasi siya for impeachment. Dadaanin nila yan sa betrayal of public trust para na-impeach si PBBM. At pag na-impeach na ang presidente, sino papalit? Hindi si Inday Sara Duterte, malinaw, makakapwesto sila ulit. Diba? Ano mangyayari sa teritoryo ng Pilipinas? Diba kabuong West Philippine Sea? Hindi na lang ito ngayong show, langkang kami ng China. Kasi even a single statement mula kay Sara Duterte, wala tayong narinig na nagsalita ito para ipagtanggol ang Pilipinas. Sabi nga ni Pulong hindi naman trabaho ng Defense Secretariat at ng Vice Presidente na magpahayag ng statement patungkol dito sa usapin na ito. But remember, Vice Presidente siya, di ba? Dapat pakita niya yung stand niya. Kasi next in line siya paano pag hindi na ma-discharge ng Presidente, if ever, yung kanyang duties bilang Presidente, who will take charge, di ba? It is the Vice President. Yet, hindi nagsasalita. Not a single statement condemning itong acts ng China dyan sa West Philippine Sea. Tahimik lang. Dead malang itong si BP. Anong asahan natin? Kung maupo yan, di ba? Kung ma-impeach nila yan si PBBM, yari na tayo. Balik na naman tayo doon sa gentleman's agreement. Grabe itong strategy nila. At mukhang nakaplan siya yung strategy nila mukhang planado Tinitingnan natin Kasi minomonitor natin yung moves nila Ngayon, ang binibuild up na nila ngayon si PBBM ang may kasalanan. Nagsisimula na sila, nandiyan na sila sa level na yan. Si PBBM ang may kasalanan, paramihin yung taong magalit kay PBBM, kumbaga step 2 nila yan. Kaya binibuild up nila na magalit ang taong bayan kay PBBM para magkaroon ng betrayal of public trust. And then, ground siya for impeachment. Pag-uusapan sa Kongreso, may mga kakampi pa sila dyan sa Kongreso para ipa-impeach itong si PBBM, pero good luck sa inyo. Hanggat nandiyan si Romualdez, di kayo makaporma dyan. And then once na-establish yan dyan sa lower house, House of Representatives, dalhin sa Senado yan para magkaroon ng pagdinig at impeach si PBBM. Pag na-impeach si PBBM, ay uupo si Sara Duterte. Ayan, balik na ulit ang friendship ng China at ng Pilipinas. Ang teritoryo natin, balik na ulit sa China. Yan ang plano nila. Yan ang kanilang timeline. Paano natin ito lalabanan? Siyempre, di-counter-attack natin yung mga fake news na pinapakalat nila kay PBBM. Di ba? Yung pagsisi nila kay PBBM para mawala ng tiwala ang taong bayan, i-counter-attack natin yan, Kagoki. Bakit si PBBM ang sinisisi nyo? Ginagawa niya lang yung trabaho niya. Samantalang noon, may mga hindi gumawa ng trabaho at ipinagtatanggol niya. Simple as that, Kagoki. Nanumpa ka, presidente ka. Mahirap na desisyon yan. Kasi presidente ka. Di ba? Responsibilidad mo yan na pumasok into ganitong agreement o kung magpakampi o magpumiit ng tulong sa ibang bansa, sa international community para protektahan ang soberanya ng Pilipinas, protektahan ang teritoryo natin. Responsibilidad niya yan. Dahil trabaho niya yan, presidente siya, Kakofi. Kaya hindi mo naman siya pwedeng sisihin dahil ginagawa niya lang yung kanyang trabaho. Huwag kayo maniniwala doon sa pinapakalat ng kabilang kampo na si PBBM ang may kasalanan niya, nagpo-provoke siya sa China. Ano yun? Ibig sabihin, manahimik na lang, di ba? Kunin na lang ng China yung teritoryo natin. Kasi gera laging iniisip nila Hindi naman laging mag-resort into war, di ba? Yung simple yung pag-call out sa official ng China na dito sa Pilipinas. Malaking bagay na yan. Yung paghahain ng diplomatic protest, yung pagpapaigting ng panawagan ng international community na dalhin ito sa international body para dinggin, doon ipresenta itong kaso ng China. At sabihin nila yung grounds nila, sabihin nila yung arguments nila, bakit dapat
ibigay sa kanila yan at bakit dapat umalis ang Pilipinas dyan sa Ayungin Show. Diba? Simple lang yan. Alright, sige. Okay, magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Yung mga ka-coffee natin nila sa Facebook, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Baka di pa kayo nakapalo sa ating Facebook page. Pasuyin na lang po, click lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, ka-coffee, click lang po ninyo ang subscribe. Attendance check muna sa kapapasok lang po sa atin. I-like lang po itong video na yan, ka-coffee, para makapag-attendance na po kayo dyan. Like lang po dyan sa baba. Alright, sige, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!